Nag-a-alarm ka ng 6 ng umaga. Nag-ring siya at ang unang bagay na ginagawa mo, kinukuha mo ang phone mo. Nagche-check ka ng messages, emails, social media. Bago pa man magising ng buo yung utak mo, puno na siya ng ibang taong problema, ibang taong opinion, ibang taong mga reels. At sa loob ng 10 minuto ng pagkagising mo, nakaset na ang tono ng buong araw mo. Reactive, distracted, overwhelmed, at tinatanong mo kung bakit pagdating ng hapon, pagod ka na, stressed ka na, pakiramdam mo, wala kang nagawa, kahit nagtrabaho ka ng buong araw. Yun ang resulta ng buhay ng walang meditation. Buhay na nagsisimula sa ingay ng mundo, imbes na katahimikan sa sarili mo. Ako si Tio Bry, welcome sa Do You Think Podcast at mag-subscribe kayo dito sa channel kung gusto nyo naman ng ganitong podcast. Help us reach 100,000 subscribers at syempre available din tayo sa Spotify. At pwede kayong mag-like, mag-comment, mag-share. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na nagbago ng buhay ko at nagbago ng buhay ng milyong-milyong tao sa buong mundo, ang meditation. Bago mo isipin, hindi yun para sa akin. Pakinggan mo muna ako. Kasi pagkatapos ng episode na to, hindi mo na masasabing hindi mo alam kung paano. Una, kailangan nating sirain ang pinakamalaking misconception tungkol sa meditation. Ano yung unang misconception? Ang meditation ay para sa mga monks, hippies o mga taong walang ibang ginagawa. Hindi! Si Kobe Bryant nag-meditate. Si LeBron James nag-meditate. Si Steve Jobs nag-meditate. Si Oprah Winfrey nag-meditate. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamakapangyarihang emperor sa Roman sa history, ang kanyang mga sinulat ay puro meditation ng isip. Ang meditation ay hindi para sa mahina. Ito ay tool ng mga pinakamalakas at pinakasuccessful ng tao sa history. Misconception na pangalawa. Ang meditation ay dapat walang iniisip. Hindi. Ito ang pinakamaling iniisip ng tao tungkol sa meditation. At dahil sa maling ito, maraming tao ang sumusubok, nagsisimulang mag-isip, tapos sinasabi nila, hindi ako marunong mag-meditate, palagi ako nag-iisip. Pakinggan mo to. Ang goal ng meditation ay hindi para walang iniisip. Ang goal ng meditation ay ang mapansin mo na nag-iisip ka. So, kikita mo? At dahan-dahang bumalik sa iyong present moment, sa iyong breath, sa iyong hininga. Yun lang, ulit-ulitin mo lang yun. Kapag nag-iisip ka habang nagme-meditate ka, hindi yun pagkabigo. Yun yung meditation itself. Pangatlo na misconception, kailangan ng matagal para gumana ang meditation. Hindi. Merong mga pag-aaral na nagpapakita na sa 10 minutes, as simple as 10 minutes, araw-araw, ay nagbabago na ang structure ng utak sa loob ng 8 hanggang 10 linggo. Within 8 to 10 weeks nagbabago in a span of 10 minutes. Hindi 10 oras, hindi 10 araw na retreat. 10 minuto sa umaga bago hawakan ang phone mo. At nagsisimulang magbago ang buhay mo. Pero ako, the best sa akin, for me, give 1 hour to yourself. Ako, 1 hour meditation ako, complete silence, wala. Ayon nga kay Coach Russ. Which is ginawa ko, malaki rin ang pagbabago sa buhay ko. Kaya ano nga ba talaga ang meditation? Sa simpleng salita, ang meditation ay pagbibigay ng attention sa present moment. Nang walang judgment, hindi ito relihiyon. Kahit na ginagamit to ng maraming religion, hindi ito esoteric. Kahit meron tong spiritual aspect. Ito ay isang practical na practice na sinusuportahan ng science na nagbibigay sa iyong utak ng kakayahang mag-function sa pinakamataas nitong antas. At ngayon, pag-aralan natin kung bakit. Ito ang parte ng episode na gusto ko talagang marinig mo ng mabuti. Kasi ang meditation,
hindi ito basta beliefs. Sinusuportahan to ng science, ng research, ng mga pinaka-prestige na university sa mundo. Harvard, MIT, at Stanford. Lahat sila nag-aaral ng meditation. Ito yung natuklasan nila. Unang-una, ang meditation ay literal na nagbabago ng utak mo. May terms sa neuroscience na ang tawag nila dito neuroplasticity. Ibig sabihin, ang utak ay nagbabago base sa kung ano or paano mo siya ginagamit. Nung una, inakala ng mga scientists na ang utak ay titigil sa pagbabago pagkatapos ng kabataan. Mali pala! Patuloy na nagbabago ang utak habang buhay. Depende sa kung anong paulit-ulit mong ginagawa. At ito ang natuklasan nila tungkol sa meditation. Kapag regular kang nagme-meditate, ang prefrontal cortex mo, yung bahagi ng utak na responsible sa pag-iisip ng malinaw, paggawa ng decisions at pagkontrol ng emotions, ay lumalakas to, lumalaki to, lumilinaw to. At yung amygdala, yung bahagi ng utak na responsible sa takot at anxiety, lumiliit ito sa mga regular na nagme-meditate, 'di ba? Literal na nagbabago ang architecture ng utak mo. Sa 10 minuto araw-araw, 10 minuto. Pangalawa, ang meditation ay nagpapababa ng cortisol levels mo, which is the stress hormone, 'di ba? Kapag mataas ang cortisol mo, hindi ka makatulog na maayos, hindi ka makakain ng maayos, hindi ka makakaisip ng malinaw. Mas mabilis ka nagagalit, mas mabilis ka napapagod. Ang regular na meditation ay nagpapababa ng cortisol ng hanggang 12 hours or 25%, 'di ba? Sa'yo. Ibig sabihin, mas kalmado ka, mas malinaw yung isip mo, mas maayos yung katawan mo. At isang beses pa, hindi kailangan ng gamot, hindi kailangan ng vacation. 10 minuto lang. Pangatlo, ang meditation ay nagpapalakas ng focus mo. Sa mundo ngayon, ang focus ay isa sa mga pinakamahalaga at pinaka-rare na kakayahan. Merong pag-aaral na nagsasabi na ang average attention span ng tao ngayon is 8.5 minutes. Mas maikli pa yun kaysa sa goldfish. At ang dahilan, hindi tayo lumago. Ang dahilan, sinanay kasi natin ang utak natin na mag-jump mula sa isang bagay patungo sa isa pa ba sa pamamagitan ng walang tigil na pagsuscroll. Ang meditation, salungat siya dito. Ito yung pagsasanay sa utak na tumigil, na manatili sa isang bagay or be present at bumalik sa breath mo tuwing naliligaw, paulit-ulit. At sa pamamagitan ng pagsasanay na yon, ang focus mo, lumalaki siya. Ang kakayahan mong manatili sa isang gawain, lumalakas. Number 4, ang meditation ay nagpapabuti ng tulog. Merong libu-libong tao na nagsasabi ang meditation ay nagpapabuti ng kanilang tulog. Mas mabilis sila nakakatulog, mas malalim yung tulog, mas gising silang nagigising. At kapag maayos ang tulog mo, lahat ng iba ay sumusunod. Mas maayos ang kalusugan, mas malinaw ang isip, mas maganda ang mood, mas productive ang araw. Ikalima, ang meditation ay nagpapalakas ng empathy mo sa mga relationships. Ito ang hindi inaasahan ng nakararami. Pero merong uri ng meditation na tinatawag na loving kindness meditation na literal na nagpapalakas ng kakayahan ng brain mo na maramdaman ang emotion ng iba. Ibig sabihin, nagiging mas mabuting asawa ka, nagiging mas mabuting magulang ka, nagiging mas mabuting kaibigan ka, nagiging mas magaling na leader ka. Lahat mula sa 10 minutes na katahimikan pagkagising mo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang oras ng meditation ay kasing halaga ng meditation mismo. At ang magandang oras ay tuwing umaga or pagkagising. Bago ang lahat ng iba pa, bago ang phone, bago ang work, bago ang plano mo sa araw. Bakit? Una, ang utak mo sa umaga or pagkagising ay yun yung pinaka-receptive mo na state. Nang
Kagigising mo lang, ang iyong utak ay nasa estado ng theta waves. Ito yung parehong estado ng utak kapag nagde-daydream ka o nagme-meditate ka. Ibig sabihin, natural na handa ang utak mo para sa meditation tuwing kakagising mo lang. Hindi mo kailangan pilitin ang utak mo na pumunta sa state na yun kasi nandun na siya. Kailangan mo lang samantalahin yun. Pangalawa, ayusin mo yung tone, ay naayos nito yung tone ng buong araw mo. Ang unang isang oras ng iyong araw ay pinaka-critical. Kapag sinimulan mo ang araw mo ng katahimikan, ng consciousness, ng intentional na pagpili ng iyong state of mind, dala mo yun sa buong araw. Mas mahinahon ka sa harap ng problema, mas malinaw ang iyong mga desisyon, mas maayos ang iyong mga reactions. Pero kapag sinimulan mo ang araw mo ng notifications, drama sa social media, balita, dala mo rin yun sa buong araw mo. So don't be surprised kung ikaw, reactive ka, distracted ka, nag-aasikaso ka ng isip na lahat maliban sa sarili mo. Pangatlo, bago lumabas ang mundo sa iyong buhay, kailangan mo munang pumasok sa loob mo. Ito yung philosophy sa likod ng morning meditation. Bawat araw, libo-libo yung demands na dumadating, libo-libong bagay yung nangangailangan ng atensyon mo, libo-libong tao ang nagtatangkang i-dictate kung saan ka pupunta or saan pupunta ang energy mo. Kapag nagme-meditate ka, bago lahat ng yun, sinasabi mo sa sarili mo, ako muna. Ang iyong katahimikan muna. Ang iyong layunin muna. Ang iyong state of mind muna. At kapag pumunta ka sa mundo mula sa lugar na yon, hindi na kaya ng mundo na pabaliw-baliwin ka ng ganun kadali. Number 4, nagtatayo ka ng discipline na nagpapalakas ng lahat ng iba pa. Ang morning meditation, hindi lang ito tungkol sa meditation. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili araw-araw na kaya mong gumawa ng isang bagay para sa iyong sarili. Bago pa man gumawa ng kahit na ano para sa iba, at yung maliit na tagumpay na yun na pagpili ng pag-meditate kahit may gusto kang gawin sa phone, nagbibigay ito ng momentum doon. Nagsisimula kang magtiwala sa sarili mo. Nagsisimula kang mapatunayan sa sarili mo na may disiplina ka. At yung disiplina, kumakalat sa lahat ng iba pang bahagi ng buhay mo. Number 5, oras ito na puro ikaw. Ikaw muna. Sa buong araw mo, ibinibigay mo yung oras mo sa trabaho, pamilya, responsibilities. Ang morning meditation, ito yung oras mo para sa sarili mo. Hindi kailangan ng sino man. Walang dapat sagutin, wala kang dapat gawin. Ikaw lang, ang breath mo at yung kasalukuyang present moment. At sa mundong puno ng ingay, yung 10 minuto ng katahimikan, yun ang pinakamahalaga na regalo mo sa sarili mo. Okay. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong paraan kung paano ka magme-meditate. Ito ang ginagawa ko. Ito yung sinusuportahan ng science at ito yung para sa mga newbie or baguhan. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-meditate, perfecto para sa iyo. Bago simulan, 3 bagay ang kailangan mo. Isa, tahimik na lugar. Hindi perfect na tahimik, pwede sa kwarto mo, pwede sa sala, bago gumising ang lahat. Basta yung hindi ka maaabala sa loob ng isang 10 minutes to 1 hour. Diba? 2, isang komportableng posisyon, yung hindi mo kailangan ng lotus position, yung nakikita nila. Although maganda yon, pero not necessarily. Hindi kailangan ng special na unan. Pwede rin naman, ako ginagawa ko yon. Pwede kang maupo sa upuan, pwede kang maupo sa sahig. Ang mahalaga, ang likod mo, yung back mo straight, tuwid. Hindi ka nakakatulog at komportable ka. Pangatlo, timer mo. Magtakda ka sa phone mo ng 10 minutes or ako ginagawa ko 1 hour. Huwag mong pabayaang ikaw ang mag-check ng oras kasi maaabala ka. Iset mo lang yung timer at hayaan mong mag-alarm kapag tapos na. So ikaw, ready ka na ba? 'Di ba?
Unang step, ilugar mo yung sarili mo. Maupo ka ng comfortable, isara mo yung mata mo, 3 deep breaths, dahan-dahan. Slow breaths. Huminga ka sa ilong, ilabas mo sa bibig mo 3 times. At hayaan mo ang katawan mo mag-relax habang nag-e-exhale ka. Number 2, i-focus mo yung attention mo sa breath mo, sa hinga mo. Ngayon, hindi mo na kailangang gawin ang kahit na ano. Hayaan mo lang yung katawan mo na huminga ka ng normal at sundin mo yung hininga, yung attention mo ilagay mo sa hinga mo. Pakiramdaman mo yung hangin na pumapasok sa ilong mo, pakiramdaman mo yung pagbaba ng dibdib nung tiyan mo habang humihinga ka, pakiramdaman mo yung hangin na lumalabas. Yun lang, hinga papasok, hinga palabas. Number 3, kapag naliligaw yung isip mo, bumalik ka lang. At mangyayari yun, maliligaw ka talaga, nag-iisip ka ng work, nag-iisip ka ng kakainin ng almusal, nag-iisip ka ng sinabi ng isang tao kahapon. Normal lang yun, hindi yun failure. Kapag namamalayan mong naliligaw ang isip mo, huwag kang magalit sa sarili mo, huwag kang mag-judge. Sabihin mo lang sa loob mo, nandoon na naman ako, okay lang. At dahan-dahan, ibalik mo yung attention mo sa hininga mo. Yun ang meditation. At pag-alis at pagbabalik, paulit-ulit, yun yung exercise. Yun yung pagpapalakas ng utak mo. Step number 4, sa katapusan, dahan-dahan kang bumalik. Kapag nag-ring na ang timer, huwag ka kagad bumangon or huwag ka kagad magmulat. 2 malalim na hininga muna. Dahan-dahan mong buksan yung mata mo at bago ka kumilos, laan ka ng 30 seconds para mapansin mo kung paano ka nararamdaman. Mas kalmado ba? Mas malinaw? Mas nasa sarili mo? Tandaan mo, yung pakiramdam na yon kasi yun yung dahilan kung bakit mo uulitin yun bukas. 'Di ba? Ngayon, sa akin, 5 uri kasi yung meditation na pwede mong subukan. Unang-una yung breath awareness meditation. Yan yung tinuro ko sa inyo. Pinakasimple, pinaka-effective. Pangalawa, body scan meditation. Nagsisimula ka sa tuktok ng ulo mo at dahan-dahan mong ini-scan ang bawat bahagi ng katawan mo, pababa hanggang sa paa. Napapansin mo ang tensyon, ang sakit, ang pakiramdam ng walang pagtangkang baguhin. Ito ay maganda para sa pag-release ng tension sa katawan. Number 3, ito yung mantra meditation. Dito may salita or sinasabi kang paulit-ulit sa loob mo. Pwedeng affirmations na I am abundant, I am peaceful, I thank God for this life. Ito yung mga paulit-ulit na mantra na nagbibigay sa isip ng isang bagay na pag-ukulan mo ng mas madaling hawakan kaysa sa hininga lang. 4, loving kindness meditation. Ito yung nagsisimula kang magpadala ng magandang damdamin sa iyong sarili mo, tapos sa mga mahal mo sa buhay, tapos sa mga kahit sa hindi mo ganun kalapit, at sa huli, sa lahat ng tao, naway maging masaya ka, naway maging maayos ka, naway maging malaya ka sa sakit. Ito yung nagpapalakas ng empathy mo at nagpapabuti sa mga relationships mo. 5, guided meditation. Para sa mga hindi pa komportable mag-meditate ng mag-isa, pwede kang gumamit ng apps tulad ng Headspace, Calm, or YouTube guided meditations. May mga boses na gagabay sa'yo sa buong process. Magandang panimula ito hanggang maging komportable ka na mag-isa. Alin man sa 5 to, sinisimulan mo ng 10 minuto. 10 minuto tuwing umaga, bago ang phone, bago ang trabaho, bago ang lahat. Yun lang yung kailangan mo, di ba? Ano nga ba yung mga pagbabago, pag-usapan natin na mararamdaman mo kapag naging regular kang nagme-meditate? Kasi ito yung tanong ng karamihan. Tio Bray, pag nag-meditate ako, ano ba mangyayari? Ibibigay ko sa iyo ang totoo. Unang linggo, malamang hindi ka pa makaramdam ng malaking pagbabago. Pero although, madami nga pala akong na-coach ngayon, which is available ako for online coaching, email lang kayo sa tiobrightv@gmail.com para mag-guide ko kayo. Dito, hindi to libre, pero sa mga gustong mag-level up at seryoso, email nyo ako at mag-coaching tayo doon. Pero yung mga ibang coaching clients ko, sinabi nila 3 days pa lang, meron na silang mga pagbabagong naramdaman.
'Di ba? I-discuss natin 'yon. Mararamdaman mo na mahirap, mararamdaman mo na palagi ka nag-iisip, mararamdaman mo na parang hindi ka pa marunong. Normal lang 'yan. 'Di ba? Pero pansinin mo kahit maliit, baka may pakiramdam na mas kalmado ka ng konti pagkatapos ng bawat session mo. Hawakan mo yung konti kasi yun yung simula, yun yung importante. Sa unang buwan, dito mo magsisimulang maramdaman ng tunay na pagbabago. Mas madali kang nakakatulog, mas mabilis kang nakakabawi sa stress, mas mapansin mo yung mga reaksyon mo bago ka pa man mag-react, mas nagiging non-reactive ka. Yun yung mga kinalalagyan ng tao na dating nagpapagalit sa'yo. Mapapansin mo na may space ngayon sa pagitan nilang dalawa at yung reaction mo. At yung space na yon nakalagay yung freedom mo. 'Di ba? Sa 3 hangga't 6 na buwan, dito sisimulan mo talagang maunawaan kung bakit ito ginagawa ng mga pinakamatagumpay na tao sa mundo. Mas malinaw ang iyong layunin, mas malinaw ang iyong connection sa sarili, mas malinaw ang iyong mga relationships. Nagsisimula mong mapansin na ang mga bagay na dating nagpapalala sa araw mo. Hindi mo na siya napapansin. Pakiramdam mo lang, dumadaan lang sila dyan. Hindi na sila nagtatayo ng permanenteng bahay sa isip mo. Pagkatapos ng 1 taon, hindi ko maisasalita ang lahat ng pagbabago pero sasabihin ko sa iyo lahat to. Ang mga taong nagsasabing may 1 taon na silang nagme-meditate araw-araw, karamihan sa kanila nagsasabi ng parehong bagay. Hindi ko na maisip ang buhay ko nang walang meditation, which is the same that's happening to me. Ako minsan lalabas ako ng bahay, walang toothbrush Pero hindi ako lalabas ng bahay nang walang meditation. Ganun ko siya talagang isinabuhay kasi sobrang ang ganda ng mga resulta na nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Mas kalmado, mas malinaw, mas bukas, mas peaceful. At ayaw na nilang bumalik kung sino sila bago pa nila na-discover itong meditation. Yun ang pangako ng regular na meditation. Hindi to magic, hindi to instant. Pero guaranteed, kapag ginawa mo to araw-araw, magbabago ka. Diba? Alam ko may mga magtatanong, Tio Bray, gusto ko lang subukan pero may mga pumipigil sa akin. Pag-usapan natin ang mga usual na humahadlang. Unang-una, walang oras. 10 minuto ba wala ka? Meron kang 10 minuto. Kung nakakahanap ka ng oras mag-scroll sa social media, makakahanap ka rin ng oras mag-meditate. Ang solusyon, wag mong ituring na dagdag siyang task or gawain. Baguhin mo ang isang gawain. Imbis na kukuhanin ng phone pagkagising, umupo ka muna. Isara mo yung mata mo, 10 minuto lang. Pero mas maganda, optimal, the best, 1 hour ang sarap. Hindi dagdag sa oras, kapalit ng oras na puno ng ingay. Pangalawang hadlang, hindi ako mapakali, palagi akong nag-iisip. Yun nga yung punto Hindi kailangan huminto yung pag-iisip mo. Kailangan mo lang matutong mapansin na nag-iisip ka at bumalik ka sa hininga mo. At sa bawat pagbalik mo, lumalaki yung utak mo, mas lumalakas yung focus mo. Kasi yung pagiging malikot ng isip, hindi yung dahilan para wag ka mag-meditate. Dapat mas mag-meditate ka. Yung number 3, nakakatulog ako. 2 solusyon. Una, umupo ka imbis na humiga. Kapag nakakatulog ka sa meditation, malamang nakahiga ka. Ang posisyon ng pagkakaupo, nagpapaalam kasi sa katawan mo na gising ka pero relaxed. Pangalawa, meditate ng maaga sa umaga bago ka pa maging masyadong gising. Gamitin mo ang natural na state ng utak mo pagkagising at gamitin mo ito para sa meditation imbis na para sa scroll. 'Di ba? Yung pang-4 na hadlang, hindi ako nakakaramdam ng kahit na ano. Normal yun sa simula. Ang meditation kasi, hindi palaging mararamdaman mong something or dramatic. Pinsan, plain lang siya. Tahimik, walang espesyal. Yun nga nagpapaganda dun Pero, ang pagbabago, hindi mo siya nararamdaman sa oras ng meditation. Mararamdaman mo kasi siya sa buong araw mo. Kapag hindi ka nagalit sa isang bagay na dating nagpapalala ng araw mo, kapag nakadesisyon ka ng mas malinaw, kapag nakatulog ka ng mas mabilis, yun ang meditation gumagana.
hindi sa unan ng buhay. Yung panglima na umahad lang, hindi ako naniniwala dito. Hindi mo kailangan ng paniniwala kasi hindi to religion na kailangan mong paniwalaan bago gumana. Ito ay isang exercise or practice. Hindi mo kailangan maniwala sa pag-exercise na magpapalakas sa'yo para magpalakas siya sa'yo. Gawin mo lang paulit-ulit at hayaan mong resulta ang kumumbinsi sa'yo. Ako sa akin, gusto ko lang masabi sa inyo na yung naranasan ko sa meditation. Nung una, hindi rin ako naniniwala dito. Not unless nung sinabi sa akin ni Coach Ras. And tiningnan ko rin sa resulta niya sa buhay. Nung nakita ko yung resulta niya sa buhay, sabi ko gusto ko rin yan. Ang sinabi niya sa akin, number 1 na ginagawa niya bawat araw is nagme-meditate siya 1 hour every day. Hindi siya nakafocus sa mga gawain. Yun lang ginagawa niya, nagme-meditate siya. And dun pa lang malaki na yung pagbabago niya sa buhay. 'Di ba? Akala kasi nila ito ay para sa mga tao na may maraming oras, na walang trabaho, walang family, walang responsibility. Buhay na puno na stress ang buhay ko noon. Pero ngayon, decisive ako, hindi na ako puno ng pressure. To be honest, ako lahat ng nangyari sa buhay ko, lahat ng success, lahat ng peace na nararamdaman ko ngayon, I could only give credit to my meditation and to my spirituality. So ako sa akin, sa lahat ng mga nag-iisip pa dyan kung bakit ako magme-meditate, kailangan ko ba yan, kailangan ko, I suggest, mahirap kasi sa talagang ipaliwanag. I would strongly suggest na sa akin, i-try nyo. I-try nyo yung meditation. Gawin nyo siya kasi mahirap maranasan yung benefits until gawin mo siya. Ako sa akin, ngayon gusto ko magsimula tayo ng 21 days meditation challenge. Diba? Gusto ko sana mag-meditate kayo 21 days. Simulan nyo ng 10 minutes kung hindi nyo kaya 1 oras. Pero ako sa akin, 1 oras ang inaano ko. Huwag ka magdahilan, gumising ka ng mas maaga. Gawin mo siya ng 1 oras. 21 days lang. After 21 days, balitaan mo ako kung ano mangyayari sa buhay mo. Ako sa akin, another result na nangyari, yung mga manifestations ko, ang bilis niyang, hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag, pero mas mabilis ko siyang na-attract. Yung mga magagandang gusto ko sa buhay, na-attract ko siya. So ako, I would want to end this episode with this simple quote na galing sa Bible. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Anong ibig sabihin nito? Pagkagising mo, you seek first Him. Okay? Seek first the kingdom of God. Anong sabi ni Jesus Christ? The kingdom of God is within you. So pag gising mo, inuna mo ang kingdom of God, pumikit ka, you do nothing, inuna mo yung sarili mo, everything else shall be added unto you. Ang ibig kong sabihin, added, ibibigay, hindi kailangang paghirapan. So I don't know kung ano ibig niya sabihin sa inyo, pero ako lahat ng meron ako sa buhay ko ngayon, I could accredit it to meditation. So ako nga pala si Tio Bry. Gusto kong magpasalamat sa panonood nyo dito sa episode na to. Mag-like, mag-comment, mag-share. Help us reach 100,000 subscribers. Pakinggan sa Spotify. And ako, I wish everyone peace and I wish everyone abundance. Salamat.